Sayap ng iyong yaman, laging lubog ng iyong kagandahan. Kailan lang tayo, buhay natin ay sadya, hiram lang ay nariyan. St. Peter Lifetime. Security for the certainties of life. Ayan. Ayan yung oras. Tatawagin ko po yung mga magsasalit sa harap. Dito kayo. Kung pag-usapan natin kay Auntie, sa bilang na 10, tatlo lang ang nalagaan ako ng mama ko sa kanyang pikot. Ang totoo dyan, masasabi ko lang, mabait siya. Ito yung tipong edad ko, 5 years old ako, inuwi ako sa ama, nag-elementary. Tapos na ito, pagpasko kasama niya. Nakasama ko yung mama ko, pero 3 days lang, napapalo ako. Pero pag si Auntie, ang ginagawa niya, umuwi siya ng summer. Nagkataon. Favorite ako yun ni Lolo. Isang linggo yan. Ang paborito niya is pili. Pili na Lagi malalaki. niyang pinupuro. Hindi yan babalik ng Manila na wala niya. At pag yan, bumalik, pupunta ng kasama, ang dala niya po, bukas, sana. Kasi ang pinsan ko, ang mama nila, Ingrid, Mas naano si na Magnolia, ang papa niya is customs broker. Hindi, work finger sa customs. So, lahat ng ano niya, bait din. So, ang buhay kasi, minsan, wala namang permanente, di ba? So, ang masasabi ko lang ito mga pamangkin ko ng mga bata. Conscious yung ito mga picture. Tandaan nyo lang ha, yung mga hindi pa nag-aasawa, advice ko sa inyo, piliin yung chismoso, lalaki. Yung tuwing umaga na chichismisan kung anong fragrance sa paglaban, maganda. Yun ang piliin nyo. May tagalapan na kayo. Pero actually, tingko sa inyo, si Auntie, Katbalugan, Ubayan, 50 kilometers, yun yung mag-umpisa ang bus, ng alas 6, makakarating ng Katbalugan, alas 2. Sasakay ng barko yan, bago sumakay, sa edad ko, nakasilat ko lang nito, may yun. Grade 5, grade 4, bibili yan ang laruan ko. Hindi yan maaaring siya bibili. At yun lang, mama ko, malala. Hindi na isa rin. Nakakulong ako, 11 years sa Pilipin, yan lang dumalaw. Mama ko hindi ako nagalaw. Ganun siya. Actually, sasamantalayin ko na yung sabihin ito ngayon nandito yung mga Michael, Ingrid, sabihin nyo ito sa mama nyo ha. Pagiging complete kami ng uncle nyo, dahil sigurado hindi siya papayag, dahil gusto ko i-retreat yung para sa mga lula nyo, mga property, lupa, walang kinakailangan i-share ko at nakilala mo, basta may balik yung para sa inyo. Wala namang pamilya ko lang conflict, pero at the end of the day, kung ano yung conflict, ayusin. Ano po? At kung may conflict yung mga olds natin, tayo na next generation, gumawa tayo ng paraan na tayo naman maayos. Diba? Kasi ang buhay, tingnan mo naman. Kahit isang sakot ng pera, how sure you are kung meron ka pang 30 minutes sa mundo, tayo sigurado. Tandaan nyo lang yan, anumang hirap, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Kasi nangako siya, lahat ng hihingin nyo, ibibigay niya. Kadalasan,
Marami nagdadasal, humingi ng ganito, ganyan, wala, kaya na ako. Pero tanong ko lang doon sa mga humihingi, alam ko yan, gawang bahay, mana, ibibigay ng Diyos yan. Kapag tayo namatay, at hindi natin natanggap yung hiningi natin, Ito bahay, sa ano. pasalamat tayo, yun ang ticket Kasama pa natin sa yung paradise. cellphone. Kasi, hindi naman po pwede pag namatay tayo, magharap natin kay Lord, Lord, maaaring ka. Hindi ka pa magsalita, sabihin niya, alam ko na. Yung bahay na bibigay ko sa iyo, itinabi ko lang. Kasi kung ibibigay ko sa iyo, pwede ka at bahay ka, kung pera, mapatay ka pa sa oras sa oras, siya nakakalam. Magtiwala lang tayo. At nangako naman siya, lahat tayo, every soul shall taste death. Walang hindi mamamatay. So, ang importante, hindi naman kinakailangan na kahit sa maliit na bagay lang, makapagpasaya tayo sa kapwa natin. Malaking bagay na yun. Kasi, at makapagpatawad tayo, dahil sigurado ako 101%, yung patawad na hingi natin pagharap sa Diyos, yun ang tatanungin kung natuto rin tayo magpatawad. Maniwala kayo sa akin. So, masasabi ko lang, lahat tayo may magulang, huwag kayo malungkot, kumauna sila. Alam niyo kung bakit? Maswerte sila dahil ayan, may mga lugar ngayon, katulad sa Gaza, ha? May mga namamatay, hindi na natin kung mailibing tayo. Hindi tayo nakakasiguro kung maililibing na tayo ng maayos. Diba? So, huwag kayong malungkot, magpasalamat tayo sa Diyos na nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Ang masasabi lang natin, panalangin natin, makarating sa pupuntahan. At yun lang masasabi ko, huwag niyong iiyak ka ng patay. Kasi, ang sekreto ng buhay, kailan, saan, at kung papaano. Minsan nainggit tayo, nakabili ng auto, pero 2 araw lang, napagpapatay. Tayo lang auto buhay. Mindset lang po, mindset lang. May mga bagay na hindi natin nakakamit, may mga bagay na hindi natin naibibigay, yun ay kakalungkot natin na hindi natin naibigay. Tulad ako, tagal ko sa buwas, nahanap pala ako, yun ay kinalulungkot ko. Tulad ng mama ko, bago namatay, hindi ko nga nayaya sa Jollibee. Di ba? Kakalungkot yun. So, pasalamat tayo kung may pagkakataon ng mga mahal niyong magulang nyo. Mahalin nyo hanggang kasama nyo pa. Kahit ano pang mali nila. Kayo naman, na mga bagong sibol, may mga girlfriend, may mga bagong asawa, tandaan nyo, tuturo ko sa inyo paano kayo makakakita ng toong nagmamahal. Ang taong totoong nagmamahal, kahit anong pagkakamali ng minahal, kaya niyang patawarin. Kaya niyang konsintihin. Hindi kasi pwede magmahal ng aso na buntot lang. Diba? So yun lang. At tandaan nyo, yung panahon na kayo nagustuhan ng mahal nyo, dati naliligo tayo ng 3 beses sa araw, baka naman ngayon, 1 linggo, di pa tayo naliligo. Ako'y magbabago ngayon. Diba? So yun lang, mga bisita, maraming salamat. Pakikiramay nyo. Walang dapat ikalungkot. Una-una lang po. Thank you po. Anak po ako ni Florentina Cabalate na kung saan siya po ang kumare ni Ninang Peggy. The reason po bakit siya naging kumare kasi yung kapatid ko pong si Melanie, Ninang po si Ninang Peggy. And then yung anak ko pong si Sam David, Ninang naman po niya si Magnolia. At sa gabing ito, naatasan po ako ni Magnolia o ni Maring Magnolia na magbigay ng eulogy para sa kanyang ina. Mama, I remember those trips to Quiapo and Baclaran Church with Mama. It can go as far as Grotto in Novaliches, to Our Lady of Peace and Good Voyage located in Antipolo City. I was just a little girl enjoying the ride and treats every after Mass. Unknowingly, those experiences will remain in me
and will lead me to the path of my strong faith. If you know my mama well, her love for the Blessed Mother is immeasurable, and it is intertwined with her devotion to Jesus and to Saint Joseph. Mama, you are not perfect, and I am far from perfect. True, but the core of my understanding of being a Roman Catholic came from you. You did not plan a life for yourself because we are yourself. You stayed until the end because your love for us is an extension of you. You took your love for us with you to remind us that your love is infinite and you can take and share it anywhere you go, reminding us that God is love. That strong flame will always push us to be strong, determined, and always be dependent to God. In this hard trial of losing you, I learned that when people try to connect, do not deny. Forgiveness is an asset. Nothing is easy in life. God is always in control. To inherit the Roman Catholic faith from you is the best thing that happened to all of us. And we will not forget that you cannot follow Jesus and not be obedient to God's commandment. Thank you, Mama. Sa karagdagan din po, bilang Marlene po, si Ninang Peggy rin po ang nagturo sa akin how to pray the Holy Rosary. Nung nasa grade school pa ho kami, pag 6 o'clock na, she reminds me, Marlene, let's pray the Holy Rosary. Pumupunta po kami dun sa bahay nila kasi magkakapit-bahay lang kami nung araw. That was when I was only 10 or 12 years old. During that time, akala ko it's just like a simple prayer. But now, habang tumatanda ako, nakita ko yung pundasyon na ibinigay sa akin ni Mama Peggy. Isang pundasyon na kung saan alam ko maghahatid sa akin at sa pamilya ko sa tamang daan patungo kay Lord. At yun, I honor Him. It's not just because she's a very nice person. It's not just because na palasimba siya, but just because shinare niya sa amin, sa pamilya ko, sa mother ko, yung faith na dapat gawin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. At yun ang babaunin ko habang ako'y nabubuhay. At I learned from her. Kasi hindi ko alam ang mother ko kasi doon din natuto sa kanya kasi lagi niyan, Mars, let's do the Holy Rosary. And sinasabihan niya rin ang mama ko na to join the dawn procession. Pag sinabing dawn procession, sa madaling araw po yun, nagpuposisyon ang mother ko at si Mama Peggy. Yun yung pinaka parang binding nila, nababan sila para lang sa kanila. Ang ganda nga kasi sabi ko, ito yung magkaibigan till the end. Nagsama sila. Kasi yung my mother passed away last June lang. Tapos na-imiding siya ng June 9. Kaya nung na-hospital si Mama Peggy, hindi rin kami nakapunta. And I know kung bakit hindi rin kayo nakapunta sa wake ng mother ko dahil alam ko nakakonfine si Mama Peggy. Sa ngayon, masasabi ko, I'm so very blessed and grateful kasi nagkaroon ako ng masasabi kong
dalawang ina sa buhay ko. Unang-una, yung mother ko na si Mama Flor, at pangalawa, si Ninang Peggy, na kung saan nagturo sa akin kung paano manalangin at nagturo sa akin kung paano magrosaryo. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat.